Kaya mga kapuso, balikan na natin yung pag-inspeksyon ni na Senator Antonio Trillanes sa lupain sa Rosario, Batangas na iniuugnay kay Vice President Jejomar Binay. May ulat on the spot si Jam Sesante. Jam. Yes, Pia, narito tayo ngayon sa labas ng isang gate nung tinatawag na Hacienda Binay or yung Sunshine Agritourism Park sa Rosario, Batangas. Kasama natin si Senator Antonio Trillanes na member ng Blue Ribbon Committee or subcommittee na nag-iimbestiga nga doon sa alleged anomalies doon sa mga properties daw ni Vice President Jejomar Binay. Sa ngayon ay hinihintay natin na papasukin tayo at si Senator Trillanes doon sa Agritourism Park dahil meron pa raw kinakausap yung mga tauhan dito. Bago tayo pumunta dito sa isang gate na ito, nanggaling na tayo sa isa pang gate ng Agritourism Park kung saan naghintay din si Senator Trillanes ng mga 20 minuto para papasukin siya. Pero hindi siya pinapasok ng mga tauhan dahil makikipag-coordinate para sa loob at ipapaalam para sa loob. So ang ginawa ng Senator Trillanes, lumipad siya dito sa panibagong gate. Kanina, nagpahayag siya ng pagkadismaya doon nga sa hindi agad-pasok niya at sa media sa loob ng property na ito dahil sinabi na kahapon ng pinuno ng Sunchamp na si Antonio Chu na bubuksan daw niya sa mga senador at sa publiko yung Agritourism Park. Sinasabi kasi ni Chu talagang pagmamayari niya itong Agritourism Park at hindi raw siya dummy ni Vice President Jejomar Binay. So para kay Senator Trillanes, itong hindi agad pa papapasok sa kanya at sa media doon sa Agritourism Park ay patunay daw na nagsisinungaling si Chu. So ngayon na hinihintay niya kasi kung hindi rin talaga papasukin siya at ang media ay pag-aaralan daw nila kung ano mga gagawin nila sa bank kung papakontempa nila sa Chu o ano man. Pia? Alright, Jam, linawin ko lang kasi nga nag-usap na, diba? At kahapon ay sinabi na nga ni Senator Antonio Trillanes na pupunta nga siya ngayon sa Rosario, Batangas. So, kanino sila nakikipag-ugnayan ngayon para matiyak na makapasok sila? Kasi posible ba na hanggang mamayang hapon ay hindi pa rin papasukin ang grupo ni Senator Antonio Trillanes? Pia, sabi ni Senator Trillanes, wala raw silang ginawang kumbaga extra coordination aside doon sa pangako or sa pahayag ni Antonio Chu doon sa mismong pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee na papapasukin niya ang mga senador at ang media. So yun yung pinakapinanghahawakan ni Senador Trillanes. Dahil nga naman daw ginawa daw yung statement na yun sa publiko, inaasahan daw niya na pagdating niya dito, ipapapasukin agad siya. Pero yun nga nakita mukhang hindi pa napagsabihan yung mga tauhan dito. Ayaw na raw kumbaga makipag-coordinate pa ni Senator Trillanes kay Chu dahil binigay naman daw niya yung kanyang salita sa harapan ng publiko. Problema na raw ni Chu kung hindi sila papapasukin dahil kumbaga si Chu daw ang masisira kung hindi tayo papapasukin dahil siya yung nagsalita sa publiko at siya yung magmumukhang sinungaling daw kung hindi papasukin ito nga si Senator Trillanes. Yeah. Alright, sige, teka Jam, linawin lang namin kasi meron din kaming nakuhang ibang impormasyon dito na si Ginoong Chu ay papunta pa lamang daw ngayon dyan sa Rosario, Batangas at may usapan daw pero parang alas 3 pa ata ng hapon yung usapan, tama ba? Pia, wala pa tayo so far na nakukuhang ganong impormasyon kung pupunta ba dito si Antonio Chu. Merong very raw information lang na kung yung tao na papasukin pero i-confirm pa rin natin yun . So naghihintay pa ng official na salita o mensahe mula doon sa mga tauhan niya dito na so far hindi pa tayo hinaharap o kinakausap. Yeah. Ito dyan, nakikita natin doon sa live na kuha, bumalik sa kanyang sasakyan si Senator Trillanes. Maghihintay ba siya o aalis na ba ang grupo? Mukhang maghihintay naman Pia si Senator Trillanes. Nagkataon lang talaga na tanghaling tapat. So napakainit ngayon dito sa labas ng gate. So siguro medyo sumilong lang muna yung senador. Nandito pa rin siya, ini-interview pa rin siya ng ibang media habang hinihintay nga na buksan itong gate tulad ng sinabi ng mga tauhan ni Chu. Alright, sige Jam, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Maraming salamat sa iyo, Jam Sesante.